Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Tacritics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa limited. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwan ng galing banal na Santa Maria ay hinggil sa issue ng Marcos Administration Police Operation, now humane and bloodless. We support these humane and bloodless anti-criminalities, particular drug cops. Sa ika-123 anibersaryo ng PNP ay pinasalamatan ng ating Pangulo, ang Pangulo Marcos, ang pinaigting na kampanya ng ating pulis laban sa kriminalidad, kung saan ito ay makataw at hindi madugong pagpapaira ng peace and order. So, yun. So, ito yung ating tinungyang issue o topic ngayon sa ika-123 anibersaryo ng PNP, na kung saan sa pananalita ng ating Pangulong Marcos dito ay kanyang binigyan diin ng at pinasalamatan ang bloodless and humane operations ng ating PNP for the anti-criminality. So, yan. So, naging mahusay ngayon yung ating kampanya ng ating kapulisan according to our President o inihiyag ng ating pamahalaan. At maging doon sa anti-insurgency nila ay sila ay nakasupil ng umabot ng libo-libo na supil nila sa insurgency mula doon sa Encuentro, Pinasuko at mga nagbalik loob. So yun, marami ang kanilang nasupil, ika nga. So ang ating Pangulo ay nananawagan sa ating 228 strong police force to support leadership of PNP. So yun, panawagan ng ating Pangulo sa lahat ng PNP, ay suportahan nyo yung leadership ng PNP. Yan. Sa pagsugpo ng droga sa bansa ay patuloy nilang i-preserve ang human life at legal na hakbangin laban dito at umiral ang rule of law at kaayusan din. Ayon sa ating PNP ay patuloy nilang ang pagsugpo nila o pagkalaban nila sa droga ay patuloy nilang re-respeto yung o pairalin ang re-respeto ang human life, pairalin ang legal na hakbangin laban dito. So yung respeto nila yung karapatang ng tao. So ayon sa ating PNP at sa ating Pangulong Marcos. Ngayon, ang Tacritics Promotions at People's Anti-Crimes Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patriotismo at karapatang pantao. At sa issue ito ng hakbangin ng ating PNP laban sa kriminalidad ay ating sinusuportahan ng ating PNP sa mga tao at hindi madugong kampanya upang umira lang kaayusan at kapayapaan at legal na panuntunan. So, dito sa issue ito ay ating sinusuportahan itong bloodless and humane campaign ng ating PNP sa anti-criminality nito o pagpapairal ng kanilang policing o serbisyo ng ating pulis, lalong-lalo na dun sa anti-drug campaign nila na ngayon ay ayon sa kanila ay less bloodly ito at more humane ang kanilang hakbangin o ika nga ay tumitingkad ng pagrespeto nila sa karapatang pantao in our policing o sila ay umaayon sa human rights based policing and rule of law in implementing the duties. So maganda yan. Kaya lubos natin sinusuportahan ng kanilang hakbangin na yan at sana patuloy na kanilang sa peace and order sa generally for the anti-criminality policing implementation o policing action ay o pagpapairal ng peace and order ay dapat human rights based policing. Sundin nila yung karapatang bantao, human rights based policing at irespeto nila yung karapatan upang this is the primary protection of the every people, ang karapatan, maging sila ay may karapatan din na dapat protektahan. Ngayon ay kung ito yung napoprotektahan ay umiiral pangunahin dito yung hustisya
na kanilang mula sa kanila sa pagpapairal ng ah, policing suppression against criminality. So nagsisimula sa kanila ang hustisya o patas na hustisya from the abiding the rule of law and human rights. Yan. Diyan nagsisimula ang equality of justice. O fair na kanilang sa praktika ito. At tayo ay sumusuporta sa kanila. So happy anniversary sa ating PNP sa ika-153 anniversaryo. At naway may pagpatuloy ninyo ang inyong kampanya nga laban sa krimen na makabatas at makatao at hindi madugong pagsubyo. O ika nga ay naiwasan yung pang-aabuso na malabag yung karapatan o malabag yung batas in appearing the suspect or yung paglaban sa kriminalidad o pairal ng piso of na. Sapagkat unang-una ay dapat ito talaga ang protection muna na pangunahin nila protektahan sa ating lipunan. So ang pagrespeto sa karapatang pantao ay pangunahin na dapat ninyong sundin upang makapagpairal kayo ng lubos with legal steps and processes. Sa gayon ay mapapairal ninyo ng lubos ang kaayusan at kapayapaan at pagpapasunod sa tao ng batas. Masusupil ninyo ang kriminalidad nang walang pang-aabuso at sinusunod ang makataong hakbangin ang batas. So, kaya respecting human rights mula dito ay pangunahin na ito ay pagprotekta sa o hakbangin na maprotektahan ang lahat at legal steps and processes sa policing. At makapagpapairal siyempre ng lubos ng kapayapaan at kaayusan kung may pagrespeto sa karapatan. Sapagkat kung lalabagin mo yung karapatan, so nagiging criminal na rin kayo, lalo na kung ang paglabag mo sa karapatan ay mabigat at hindi administrative cases lang ang nalalabag ng isang pulis. Kagaya, EGK at torture at iba't ibang mabibigat na paglabag sa karapatan o paglabag sa batas in implementing policing or police action. Kaya dapat ay hindi po pwedeng hindi irespeto para yung kapayapaan ay lubos na matamok ng ating bansa. Kasi kung papairali mo ay yung mapang-abusong pamamaraan para pasunurin mo yung tao sa batas o para disiplinahin ang lipunang Pilipino, hindi ito mapagbibigay ng kaayusan sa bansa yung mapang-abusong hakbangin para madisiplina at mapasunod sa batas o common good ang mga tao. Dapat pangunahin irespeto yung karapatan. So ang karapatang pantao ay dapat nasundin upang ang innocence ng isang tao sa pagsugpo ng krimen ay hindi naaubuso at ang mga mapapatunayang guilty ay hindi rin nalalabag ang kanilang karapatan bilang tao kahit nagkasala sila sa rule of law in appearing suspect and maintaining peace and order. Human rights should be practiced by our government to respect rights of everyone, especially innocent person. So kaya yan dapat, kasi yung iba iba yung paningin sa human rights. Parang ang tingin nila sa human rights ay yung mga kriminal ay nai-enjoy yung karapatan. May yung mga kriminal, o halimbawa halimbawa may krimen, pangunahin, may krimen, so may karapatan na bago sa pag-iimbestiga, may karapatan to resolve the cases aside from general peace and order. So ngayon, kung merong krimen halimbawa kung may krimen ay dapat ay ito ay may magpapairal ng karapatang pantao in acting a suspect. So paano mo ba i-actor yung suspect? Siyempre mag-iimbestiga ka, ikaw ay aaresto at ikukulong mo. So may mga karapatan yan. So ngayon sa investigation pa lamang dapat may karapatan ka, hindi kung sino-sino yung dinadampot mo para ikulong mo, gawin mo suspect kung ano idadailan mo, diba? So kung sino ang iyong gugulpihin, papaaminin mo, so mali yun. So dapat ay sumunod doon sa karapatan. Tapos yung sinasabi nga na halimbawa o act of crimes, yung halimbawa act of crimes, yung nasa akto nasa akto gumagawa ng krimen, so nahuli mo,
So hindi mo, may karapatan siya na hindi mo siya dapat sasaktan, hindi mo siya dapat huli mo siya na maayos. Less force kung hindi o hindi mo la i-employ ng force kung hindi lumalaban sa pulis. At hindi mo siya i-set up na nanlalaban kuno para i-salvage or siya ay gawa ng excessive force. So hindi dapat gagamitan ng excessive force. At iaayon sa proseso kung paano aarestuhin yung mga suspect, lalo na halimbawa act of crime. So mayroong procedure, may rule of law, yung sinasabi ng yung PNP procedure, at may human rights based yan. So nakabase sa human rights. So hindi ka basta kagaya na babasahan mo siya ng Miranda law, tapos hindi mo siya dapat sasaktan, mga ganun mga bagay sa pag-aresto mo. So yun ay act of crime yun. Ngayon kung halimbawa isang krimen, halimbawa mayroong binaril, iimbestigahan mo ngayon, hindi mo ngayon alam kung sinong suspect. So mag-iimbestiga ka, magtatanong ka, ganito, or sino ba yung maaaring maikawin mo ron. Hindi ka basta-basta aaresto kung sino-sino na halimbawa baka ito ay ganito, ganyan. So aresto ka na lang, ikaw iniimbestiga mo pa lang di ba? So dapat ay kung paano mahanapin sa lipunan yan, so may karapatan yung mga tao before you proceed in the investigation. Hindi ka basta gagawa ng mga hakbangin mo, patutunayan mo na ito ay talagang anong manguri ng isang insidente, ito ba ay talagang krimen nga, ito ba ay talagang mayroong nangyaring krimen o wala, before to proceed at i-respeto mo yung hindi kung sino-sino pagbibintangan mo, diba? Tapos gugulpihin mo, etc. Diba? Kagaya halimbawa yung sa insurgency, pangkalahatan, may insurgency tayo pero pwede ba dadampot ka na ng tao pagbibintangan mo, NPA yun, diba? O kaya NPA ka diba? Pwede ba dadamputin mo agad siya, lalagay mo sa munisipyo, pwede ba yun? Ay continue ba, sabi na continue crime ay nahinala kasi siya, diba? Yung sinasabi nga red tagging. So diba may karapatan na hindi ka basta dapat gano'n. So may proseso pagdating doon sa ganun mga bagay at ibang mga bagay. Kapag kaganyan, halimbawa aside from yung sinasabing length of time, kailangan may warrant of arrest bago ka pagka ganun iniimbestiga mo kung meron ka na talagang punto na ikaw ay mayroong suspect, or else kung maaaring wala kang suspect, bakit ka mai-issue ng warrant of arrest, bakit ka makapag papalo up investigation, di ba? Kung wala namang krimen, di ba? Walang krimen paano mo, bakit ka na after wala namang palang krimen, di ba? So yun ang mabigat doon. Or else may krimen, bakit ina-after mo maling tao, di ba? So dapat natutumbok mo na maayos at hinuhuli mo sila na maayos according to rights. So sila ay may investigation and arresting na karapatan para paghuli. So ngayon sinasabi ng iba nai-enjoy ng mga mismong halimbawa may mismong kriminal, yun nga kagaya ng isa na po natin kanina, act of crime. O hindi pwede, hindi ba sa act of crime nahuli mo, gulpihin mo para madala mo dun sa munisipyo. So lalagyan mo nga siya ng not excessive force at naayon sa proseso ng batas. Kagaya din ng kapag ka napagtanto mo na doon sa investigasyon mo na meron ka na dapat arestuhin, ganoon din kagaya din doon sa act of crime, siya ay arestuhin mo rin na mayroong proseso na pagsunod sa karapatang pantao kung paano mo siya arestuhin sa pamamagitan ng pag-reserve ng warrant of arrest, babasahan mo ng Miranda law, di ba? Maganoon din. Kagaya din noong act of crimes, di ba? Babasahan mo din siya ng Miranda law, papasok mo dun sa sasakyan, madadali mo sa munisipyo. O rin, papamedical mo pa, di ba? Mga ganun. Yung mga suspect na inimbestigahan mo, ganun din kapag napay-issue mo ng warrant of arrest, di ba? So may karapatan. So ngayon, ang higit na binibigyan ng pansin diyan ay kahit na criminal sila, mayroon silang karapatan. Lalong-lalo na yung mga walang pagkakasala na hindi wala ka naman pagkakasala pero ikaw yung parang halos ikaw yung naiimbestigahan na dapat na maaresto, but wala ka naman palang pagkakasala. So para mga ganung mga bagay o ano ba, parang na ikaw ay kaya dapat ay yung dapat ay yung mga inosente, o lalong na inosente, hindi dapat ay yan ay may karapatan
halos ay yung karapatan ng inosente at karapatan noong mga kriminal ay halos ay iisa. Ngayon ay nagiging yung karapatan ng mga kriminal mismo doon sa na kapag guilty na sila doon sa kulungan. So meron silang karapatan talaga doon sa kulungan. Ngayon kapag dating noong aresto ay halos ay nakakaparehas yung mga inosente. At yung sa investigations ay dapat ay ganun din na yung tinitingnan kung halimbawa yung karapatan ng mga inosente or even though ito nga ay guilty na nga. Dahil nga kasi kinakailangan isasalang mo sa due process. Hindi mo pwede tingin mo ito may gugulpihin mo na o torturing mo na, di ba? Nabibitang ka pa lang. Lalong-lalo yun nga nasa act of crimes. Kapag nahuli mo na, hindi mo pwedeng torturing gulpihin yun, di ba? Kasi may kasalanan, di ba? Lalo na heinous crime pa yung ginawa, nasa kote mo. Kailangan ba patayin mo o kaya gulpihin mo, di ba? Bibigyan mo yung karapatan. Yung iniimbestigahan mo lalo na, di ba? Sa tingin mo, nagre-relay sa kanya yung mga ebidensya mo, yung pala, inosente pa rin, di ba? May mga ganun di ba? At kaya dapat yung preserve yung innocent, lalo na kung iniimbestigahan mo, aside from act of crime. Ngayon, kahit nga act of crime, i-presume pa rin siya, innocent pa rin, di ba? Dahil nga sa, ilalagay mo pa rin siya due process, at siya ay lilitisin pa para maipagtanggol niya yung sarili niya, bakit niya nagawa yung mga bagay na yun. So yun. Kaya mahalaga yung karapatan ng tao na irespeto ng ating kapulisan, lalong-lalo na doon sa mga inosente. Ngayon, doon sa mga kriminal, nakagawa na nga ng kriminal, syempre kahit pa paano, tao pa rin sila. Hindi pa naman sila pwedeng basta parang hayop na hulihin. Hindi naman sila nagkakamali ang tao, di ba? At maging makadiyos. Okay? At nasasalba na maabuso ang sino mang maging guilty or not in respecting human rights, at maging sa kulungan ay may karapatan ng mga kriminal o guilty. Hindi sa lahat ay ang mga inosente ay naprotektahan sa mapang-abuso at maling police operation. So kaya para maiwasan yung inequality of justice from human rights, yan, sa rule of law, iwasan. Kaya nga, lalong-lalo na yung bloody, di ba? So, yung iba na EJK, di ba? Or else. So, sana hindi gano'n. Nga rin ang lalaban, mga ganun daw. Pero sana wag gano'n na yung palaging yung utak ng pulis, heinous crime man yan, or mabigat, ay maging professional. Na hindi basta, kaya nga napakabigat nung paruse, lifetime, merong double lifetime pa kapag mabigat yung krimen, di ba? So, kaya dapat nilang buluin yun at hindi papating kasi kaya mabigat yun So, they suffer with that, or they will be, o sila binibigyan ng pagkataon, mga panampalataya sa Diyos, at pagdusahan nila yung parusa na yun ng lipunan dahil nga nagkasala sila ng mabigat. Kung hindi mo papanagot sa kanya yun, paano niya pagdudusahan yung papatayin mo agad, di ba? So, kasi nagiging maras din ng tao dahil nga yung iba ay mabigat nga yung krimen. Siyempre galit. Mas pulis, kasi sino magagalit kung nakagawa ng kaya nga tayo gumagawa kaya nga tayo may batas ng gobyerno, gumagawa tayo ng mabigat na parusa kung mabigat din yung krimen. Magaan na parusa kung magaan din yung krimen, di ba? So, ilapat ng maayos yung mga kaparusahan sa tamang tao, sa tamang dapat parusahan, at irespeto yung karapatan para makakapag-arrive ka doon sa tamang dapat parusahan. Mahirap naman, may paparusa mo yan doon sa innocent ng mga tao. So, laging pairalin ang rule of law at human rights at maging mahusay dito at pagsasagawa ng operations na hindi nalabag sa karapatan at batas. So, bigla nga, hindi maaaring employan ng hindi makataong pagpapahirap ng batas ang interpopulation to after a criminal like drug cases kundi irespeto ang karapatan ng publiko to individual to after who among them is the criminal. So, ayun, halimbawa, ikaw ay magpapairal ng after ka ng mga involved sa drugs. Sino sa lipunan ng involved sa drugs after mo ang ginawa nga nila, tinukang nila, binaybayin nila, di ba? So dapat ay syempre may yung dapat i-respeto yung karapatan in kung among sino ba yung mga tao na mga involved diyan, di ba? Yung di ba? Binaybayin nila yung mga yung mga sa tingin nila ay mayroong
ating alaman para ganito, ganyan, diba? Yung ginawa nyo nun. Sana yun ay nakaayon sa karapatang tao. Pero, diba, hindi ka naman pwedeng dadampot agad ng isang tao. Mukha ka suspicious mukha kang drug addict, diba? Parang gano'n. Parang drug addict kaya drug test nga tayo. Hindi mo pwedeng gano'n ba? May karapatang tao na kailangan ay mayroon kang enough. Dapat ay yung mga ganyang case, dapat kagaya ng bypass, so mayroon mahuli mo sila ng mga drugs. Lalo na tataniman sila. Yun, mahirap doon, di ba? So kaya maging fair yung ating PNP, huwag manet up, huwag mong abuso ng gano'n. Kailangan kung sino yung mahuli mo ng halimbawa possession, kung sino yung mga mayroong drug possession, sino yung nagtutulak, sino yung drug lord, dapat gano'n. Pero hindi yung chismis lang, hindi yung mini-minimize mo, parang dadamot ka ng gano'n. Pagka wala ka nakuha, datamnan mo, di ba? So mahirap yun. So sa ating iba, kakapirahan, or else salvage, or else ganito, pagbibintangan nila mga ganito, di ba? So mahirap yun. Kasi nga, lalo na, ano ba, sino daw ba yung mabibigat ng mga kriminal sa lipunan ito? Sabi nila, mga drug addict daw, di ba? So kahit sino po pwede maging kriminal. So kaya dapat, kaya ngayon iba, alam ba sinasabihan nila, pinasasamahan nila. In fairness to everybody else, hindi natin pinagtatanggol yung mga gumagamit yan. So, alam ba, may krimen, sino daw ba yung gumagawa ko? Kahit maglalasing man yan, addict man yan, professional man yan, walang pinag-aralan man yan, may tama man sa utak man yan, so everybody is fair in the law. So may karapatan. So hindi dapat na gano'n na papalabasin mo gano'n, tapos papatayin mo or masasamayin mo sa lipunan. So investigate fairly para maka-arrive tayo kung ano ang dapat na parusa kung nagkasala nga yan. Alam mo, maging masama sa paningin ng isang tao na maaari siyang guilty kasi sinabihan mo siya, addict siya, di ba? Yun pala, isang ang kriminal, di ba? Ganyan. So, everybody can do crimes, kaya it should be investigated fairly para mayroon for justice. So, yun. Ang muli ay sana ay pagpalain ng ating banal na Panginoon Diyos yung ating gobyerno at magabayan ni Banal na Santa Maria yung ating PNP, at ito ay makasunod sa karapatang pantao at kayo makapagpairal nito in your concern order. So madisiplina ninyo at makapagpairal kayo ng kapayapaan sa lipunan, na kayo ay magabayan ni Banal na Santa Maria, hindi kayo umabuso sa inyong pagkulin, kundi matuwid na policing ang inyong gawin. Mga tao matuwid at legal, syempre sunod sa mga law. So sana maiwasan nyo, binigay dun sa Mother Mary yung paggawa ng paglabag sa batas at pang-abuso in policing course. So iwasan at maiwasan din yung mismo sa sarili nyo, lalabag kayo sa batas, indifferent krimen or may kaaway kayo, etc. Diba? So sana maiwasan nyo yung mga ganun bilang mga nasa PNP. So, sana kayo magabayan at kayo ay maging mahusay na pulis at makatao, makadiyos yan. At ay implement nyo yung rule ng pamahalaan o rule of law ng maayos. Yan. So muli, at yung equal justice ay nagmumula sa inyo ay mapapahiran natin. So muli, ang kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay magliwanag sa ating bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalaan ng mabuti, matuwid, patas ng siya at karapatang tao. Iwasan yung pang-abuso, katiwalian. Yung mamayang Pilipino, sumunod sa pamahalaan. Suportahan yung mabuting pamahala. Suportahan natin yung pagpapairal ng kapayapaan. Suportahan natin ang perspektiba ng pamahalaan, equal justice and human rights. At iwasan yung paggawa ng krimen. Sa gayon, mamumuhay tayo ng mapayapa, walang kaguluhan, at madali tayo mga magpapakita. So yun, muli maganda nga po sa inyo lahat at God bless you all.